Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Happy Easter. Happy Easter. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter. Baka nakakalimutan natin, kakabuhay pa lang ng Panginoon. Bakit ang mukha ng iba parang Biyernes Santo na naman? Buhay ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Happy Easter sa ating lahat. Tayo po ay nasa tinatawag na oktaba o 8 araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And we continue to celebrate and to believe. Yan yung dalawa. To celebrate and to believe. Yan ang dalawang mahalagang diwa ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya nagtataka ako, nung Lunes meron akong nakasalubong. Sabi ko, Happy Easter. Sabi naman niya, Happy Easter, Father. Pero may dinugtong pa siyang nagulat ako. Ay, salamat, Father. Tapos na ang Kwaresma. Tapos na ang mahal na araw. Back to normal na tayo. Anong back to normal? Ano bang ginawa natin nung mahal na araw? Abnormal? So lahat pa na ng ginawa natin noon, yung penitensya, yung bisita iglesia, yung prayer, yung fasting, yung almsgiving, hindi pala normal yun. So saan tayo babalik ngayon na normal na sinasabi mo? Wala ka na namang oras magdasal? Mag-iipon ka na naman ng kasalanan bago mangumpisal. At eto, magkakanya-kanya na naman tayo. Kaya napakahalaga nung huling bahagi ng Ebanghelyo. Kung naalala niyo yung huling bahagi, dahil mahaba-habang Ebanghelyo natin, ang sikat na The Road to Emmaus. Ang dalawang alagad na nagkukwentuhan. Parang tayo lang yan, nagmimisa, nagkukwentuhan. Hindi nyo na malayan, katabi nyo na ang Panginoon. Itinaas na. Kwentuhan ng kwentuhan. Hindi nila nakilala. Pero paano nilang nakilala ang Panginoon? Napakahalaga ng huling bahagi. Nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Kung saan may pagbibigayan, kung saan may pagmamahalan, kung saan may pagtutulungan, kung saan may pagpapatawad ang isa't isa, nandoon ang Panginoon. Yun ang tunay na Kristiyano. Doon tayo makikilala. Kaya nakakalungkot. Sana lahat ng ginawa natin nung Kwaresma, mahal na araw, sana hindi lang ito parang performance. Sana hindi lang parang program. At sana hindi lang ito tradisyon na once a year lang natin pinapahalagahan. Akala ko bumalik na naman ang mga Romano. Akala ko nabuhay muli ang mga Romano. Pero sana wag na nating balikan yung mga mali nating gawain noon. At yung sinasabi nating wag nating gawing tradisyon lang, yung bang once a year lang, gawin nating debosyon. Yung ginawa nating prayer, fasting, almsgiving, kung ito'y debosyon, araw-araw natin itong gagawin. Kaya ang magandang tanong, kamusta ang naging mahal na araw mo? Ano ang kwentong Holy Week mo? Alam niyo po, kagaya natin ngayon, nung panahon ni Kristo, pagkatapos ng totoong naganap noon sa Jerusalem, nagkwentuhan din marahil ang mga tao. Nabalitaan niyo ba yung nangyari? Nandun ba kayo nung nangyari? Nakita niyo ba yung nangyari? Marahil ganun din ang kwentuhan nila. Alam niyo ba kung anong nangyari dun sa Jesus? Na pagkatapos pakainin ng mga nagugutom, na pagkatapos pagalingin ng mga sakit, na pagkatapos tulungan ng mahihirap at mahihina, ay sinaktan nila, ay pinagtulungan nila, ay hinusgahan nila, ay pinatay nila. Alam niyo ba kung anong nangyari? Ito ang kwentuhan katulad ng dalawang alagad
Kaya hindi nila namalayan na ang kasama nila si Jesus na. Sapagkat sila'y nakafocus lamang sa kanilang disappointment, siguro nadismaya sila. Nanghinayang sila. Nalungkot sila. Akala namin ay siya na ang hinihintay naming Mesiyas. At ganun ang mangyayari sa atin. Ganun ang nangyayari. Kapag lagi tayo nakatingin doon sa madilim na sandali ng buhay ng isang tao, hindi mo na makita yung maganda sa kanya. Kapag ang nakikita na lang natin ay yung pagbagsak ng buhay ng isang tao, ay ang pagkakamali ng isang tao, ay ang kahinaan, kakulangan at kapintasan ng isang tao, hindi mo na maalala ang mas maraming mabuting nagawa niya. Ang mas maraming mabuting katangian niya. Ito ang mangyayari rin sa atin. Kaya nga, ang ganda ho nung aking nabasa. Minsan hindi lang sa down moment. Minsan, kapag ang isang tao ay tila mas nakakauna na sa atin, mas nakakalamang na sa atin, mas gumiginhawa na kesa sa atin, pinagpipiestahan na natin. Sabi nung aking nabasa, kapag daw ang isang tao ay naging on top, nagiging topic na rin siya. Kapag ang isang tao ay ginawang head, nagiging headline na rin siya. Sana mga kapatid, sa mahabang panahon na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, alam niyo mas mahaba ang Easter kesa sa Lent. Bakit? Para ipaalalang ito ang pinakamahalagang panahon sa ating simbahan. Because this is our faith that we celebrate and that we believe. Kaya mas mahaba ito eh. Kaya nga sana sa mahabang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, maging katulad tayo ni Pedro at Juan sa unang pagbasa, na wala silang anuman maibibigay maliban sa kwento ng buhay ni Kristo. Wala silang ibang ikukwento, kundi kung paano sila minahal, pinatawad, at binago ni Kristo. Sana tayo ganun din, hanggat nabubuhay pa, hanggat may oras at lakas, napakainit ng panahon ngayon, mag-iingat po tayo. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari araw-araw. Sa pagpapatuloy na misa natin, patuloy nating ipagdiwang ang awa at kapangyarihan ng Diyos. At patuloy nating paniwalaan ang pangakong buhay na walang hanggan ni Kristo. We celebrate God's love and we believe in eternal life. Araw-araw, gawin nating top topic. Gawin nating headline. Ang buhay lang ni Kristo, ang Kristong nagligtas sa atin. Amen.